Magandang gabi sa inyo lahat. Ako nga po pala si Carlia Alimica G. Celio at ngayong gabing ito ay tatalakayin ko ang tungkol sa globalisasyong politikal. Ano nga ba ang globalisasyong politikal? Ang globalisasyong politikal ay tumutukoy sa mas malalim at mas malawak na pagkikipag-ugnayan ng mga bansa pagdating sa pamahalaan, pamamahala ng kapayapaan, paggawa ng batas, at pagreresolba ng mga pandigdigang isyu. Sa ilalim nito, hindi lamang isang bansa ang gumagawa ng desisyon para sa sarili nito, kundi nakikipagtulungan ito sa iba't ibang bansa upang makabuo ng mas malakas, mas maepektibo at mas patas na solusyon para sa lahat. Dahil sa globalisasyong politikal, nabubuo ang mga pandaigdigang organisasyon gaya ng United Nations, World Health Organization, World Trade Organization, European Union at ASEAN na nagsisilbing tulay para sa mas maayos na koordinasyon at pakikiisa ng mga bansa. Paano naman nakakaapekto ang globalisasyong politikal sa ugnayan ng mga bansa? Nakakaapekto ito sa maraming paraan gaya na lamang ng pagpalakas ng kooperasyon. Pinipilit ng globalisasyong politikal na magtulungan ang mga bansa upang maresolba ang malalaking suliranin katulad na lamang ng climate change, terrorism, kalusugan, at kahirapan. Halimbawa, ang pagtutulungan ng mga bansa laban sa COVID-19 sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga medical supplies at bakuna. At pangalawa ay ang pagkakaroon ng pagdaigdigang pamantayan. Ang mga bansa ay sumusunod sa mga kasunduan ng international agreements na nagtatagda ng iisang pamantayan sa kalakalan, karapatang pantao at seguridad. Halimbawa, ang Paris Agreement na nilagdaan ng maraming bansa para sa sabay-sabay na kumilos laban sa climate change. Ang ikalawang apekto naman ay ang pagbabawas ng alitan at digmaan. Dahil may mga organisasyon at kasunduang pandaigdigan, mas madaling maiwasan ang digmaan at mas madaling maresolba ang mga sigalot sa pamamagitan ng diplomasya at negosasyon. Ang halimbawa nito ay ang United Nations ay madalas gumaganap bilang tagapamagitan sa mga bansang may sigalot. Ang susunod naman ay pagbabahagi na ng kapangyarihan at impluwensya. Ang malakas na bansa ay nagkakaroon ng impluwensya sa maliliit na bansa. Maaari itong maging positibo sa anyo ng tulong, seguridad at kaunlaran, ngunit maaari rin itong maging negatibo sa panghimasok o pagkawala ng kalayaan sa sariling desisyon. Halimbawa na lamang ang impluwensya ng US o China sa mga bansang Asyano pagdating sa ekonomiya at seguridad. Ang susunod naman na epekto ay ang pagpapabilis ng kalakalan at teknolohiya. Dahil sa mga kasunduang politikal, mas bumubukas ang ugnayan sa import at export, pati na rin ang mabilisang pagpapasa ng mga imbensyon at teknolohiya. Halimbawa, ang ASEAN Free Trade Area o ang AFTA ay nagpapababa ng mga taripa kaya mas madali ang palitan ng produkto sa Timog Silangang Asya. Ano naman ang impluwensya ng globalisasyong pampolitika? Ang impluwensya nito ay nagdudulot ito ng mas matibay na ugnayan ng mga bansa sa pamamagitan ng mga kasunduan at alyansa. Halimbawa, United Nations, ASEAN at NATO. Naapektuhan din ang mga pamahalaan ng mga bansa dahil may paghihiram ng sistema ng pamamahala gaya ng demokrasya, batas at karapatang pantao. Nakakalikha din ito ng kapayapaan at kooperasyon, pero minsan din ay nagiging sanhi ito ng tensyon o pag-aaway.
Nagpapabilis din ito ng pagkikipagtulungan sa kalakalan at ekonomiya dahil ang mga bansa ay nagkakaroon ng magkakatulad na layunin.